inang kalikasan. Perpektong likha ng may kapal. Kalikasan na nilikha para sa tao, hayop at iba pang nabubuhay sa mundo. Kalikasang sagana sa anyong lupa at tubig. Kabundukang hatid, ligaya at buhay. Kagubatang taglay, magandang tanawin, hatid ay luntian. Karagatang dalisay, biyaya ay kasaganahan. Yaman dagat na siyang kabuhayan, pangalagaan at ingatan. Sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat patak ng ulan, sa bawat hinga ng hangin, nararamdaman natin ang biyaya ng inang kalikasan. Ngunit ang kanyang kabutihan ay unti-unting nawawala. Ito ang ating kwento, ito ang aming panawagan. May isang lihim na tinatago ang inang kalikasan. Isang lihim na nagbabanta sa ating kinabukasan. Isang lihim na kailangan nating alamin bago maging huli ang lahat. Lumipas ang oras at panahon. Mundo natin ay nagbago. Pag-unlad ay agresibo. Progreso ay desidido. Populasyon aktibo. Pag-asenso ng tao positibo. Teknolohiya nating makabago at talentado. Sa pag-unlad, kaagipat ay tagumpay. Oportunidad sa tao. Trabaho para sa marami. Teknolohiya para sa mabilis na proseso at kagaanan sa trabaho. Kasanayan sa teknolohiya epektibo para gumaan ang pagkilos ng bawat tao. Ano ba ang positibong epekto ng pag-unlad, lalo na ng ekonomiya, makabagong teknolohiya sa ating inang kalikasan? Kung ako tatanungin, isa lang po ang naiisip kong positibo na epekto ng pag-unlad sa kalikasan. Ito ay ang napapadali ang trabaho. Positive effects ng pag-unlad ng economy sa kalikasan. Nakakatulong ito kasi through social media, nagiging aware yung mga tao. Nagiging aware yung mga tao para gumawa ng mabuti para sa ating Mother Earth. So, social media, napapahiwatig natin yung mga dapat gawin ng mga tao. Na dapat, kailangan nating alagaan yung Mother Earth kasi maraming mga kabataan na hindi aware sa mangyayari sa mundo. Example, mga teknolohiya na nagigibunan niya sa tuya. Dahil sa mga teknolohiya, mas lalong napapadali ang trabaho ng mga tao. Then dahil sa mga teknolohiya, napapadakol ang natawang ng mga trabaho. Sa teknolohiya, mapapadali ang trabaho kang lambang saro. Lalo ang mga ikatrabaho, syempre, nainatnaan. Teknolohiya naman, mapapadali ang mga gawain ng mga tao. Ang epekto kang modern technology is napapahiwas ta ang researchers. We need researchers nowadays because we need to research how we can produce lot of foods, lot of materials, lot of knowledge. Taraning ang tao mas mabuhay sa social state. Technology, napapadali niya ang buhay. Halimbawa sa foods, with the modern technology, nagkakaigwa nakita king mga researchers kung paano ta magkaigwanin mga iba-ibang breed ang rice, tanganing mas magdakol ang ani because dapat mag-adapt siya duman sa rapid population growth. Positive effect ng technology is nakapagpadali ng mga trabaho tulad ng mga gawain sa mga paggawa ng mga produkto, mas napapabilis yung pag-produce and then magiging efficient sa tapos quality when it comes to investing in technology. While the negative effect naman ito is pag hindi natin naingatan or na-mitigate ang mga risk, kumbaga mas lalaki ito at lalaki ang epekto nito. Kumbaga magiging devastated siya lalo na sa environment natin, tulad ng pag-i-emit ng mga carbon gases na tinatawag natin na nakakasira ng air quality or nagpo-produce ng air pollution. Ang mga negatibong dulot ng pag-unlad ng ekonomiya
For example, yung mga sasakyan. Sa mga sasakyan, nagtataking pollution sa tuyang kalikasan na nagra-route kan sa tuyang ozone layer. Then tulad naman sa mga factory, nagluluwas king ate na napupunta sa dagat na yung nakaka-route kang yaman kang dagata na yung kinaka perwisyo sa mga taong naghahanap buhay sa dagat. Ngunit kung ating iisipin, pagkarami-rami ng mga negatibong dulot nito, kung ang pag-unlad ay inaabuso at hindi regulated, kumbaga walang regulasyon na maglilimit lamang sa paggamit nito. Isa sa mga epekto ay deforestation, pagkawasak ng natural na habitat, pag sa dagat, yung mga isda ay nawawalan ng tirahan. Kagaya ng ginagawa ng China doon sa ating WPS, yung mga corals na tinambak nila doon, naapektuhan noon ang natural habitat ng mga isda ng ating karagatan. Ang deforestation naman, yun, ang paggamit ng mga modernong teknolohiya ay naaapektuhan din ng kagubatan. Isa pa ay ang unang-una, kumbaga para sa akin top 1 to polusyon ng hangin. Ang pag-unlad talaga ay napapagaan ang trabaho pero napakalaki ng damages o kaya ng mga negatibong epekto nito, lalo na sa kalikasan. Ang hanging ating nilalanghap ay hindi na yung normal na hangin dahil ito ay puno na ng polusyon at dumi. Dala ng mga pabrika, polusyon, at saka hindi tayo gumagamit ng renewable energy, yung mga renewable energy. Ito ilan lamang sa mga negatibong epekto ng pag-unlad. I think it's really not the technology per se ang nakaka-raot kang planet ta, kang buhay ta, kang environment ta. I think ang nagkukontrol, ang nagkakapot, ang nagmamaniobra kang teknolohiya, iyo ang nagpapakaraot. Because people uses this modern technology, some people, in power, experts, they're using this technology for their selfish motives, greediness. Imbis na gamiton para sa karayan kang tao, ginagamit nila para mas magpayaman sila, para makontrol nila ang economy, para makontrol nila ang buhay. Walang masama sa pag-unlad, pero kung ang kapalit nito, ang unti-unting pagkasira ng kalikasan, ikakatuwa mo ba? Basura, polusyon, lumalala. Hangin nakakasulasok, kagubatang kalbo, ilog na walang buhay, at dagat na basura. Handa ka na ba sa epekto nito? Bagyong lumalakas, mga pagbaha, pagguho ng lupa, lindol, at matataas na daluyong. Hagupit ng kalikasan, hindi mapipigilan. Ganti ng api na humahagupit. Kalikasan, paghihiganti, walang pinipili. Ito ang babala sa ating kapabayaan. Pagbabago't pag-iingat, simulan natin at huwag ipagpaliban. Ikaw, ano ang magagawa mo para maiwasan ang unti-unting pagkasira ng ating inang kalikasan? Makakatulong ako sa ating kalikasan or makakatulong ako sa ating Mother Earth, pulot ng mga basura sa ating paligid, and also paglagay ng mga basura sa dapat paglagyan, which is yung ilagay natin yung mga, i-separate natin yung mga nabubulok at di nabubulok. And also, para maging aware ako sa ating kalikasan, pwede din akong mag-attend ng mga seminars about kung paano natin matutulungan yung ating kalikasan, which is, dahil doon, magiging aware ako. And also, pwede ko rin maibahagi yun sa mga kabataan or sa mga tao para maging aware sila. So, gagamitin ko yung social media para maging aware yung mga tao. And also, pwedeng sumala ako sa mga organizations na
alam kong nakakatulong sila sa ating kalikasan. Kung may matatabang man ako sa pagsagip ang kalikasan ta para din na mas lalong maraot, siguro kita aram tama kung ano mga bawal, then kung ano ang dapat, sa aram ta kung ano ang makakaraot sa tuyang kalikasan. Siguro de ko na lang gigibon, inot na inot mga basura, ang pag-apon ka mga basura kung sain-sain. Then ang mga pagsulok ka mga plastic na nakakaraot. Bilang sarong tao, siguro gigibon ko na lang na mag-iwas duman para dahil ako madagdag sa mga taong nagigiboking dahilan para maraot ang tuyang kalikasan. Okay sa ko bilang sarong estudyante, makakatabang ako. Iyon na nga ito sa ginibuming ang activity last. Kumbaga nakaka-overwhelm siya tanganing sa pagtanumi kang mga kahoy, aram ko na makakatabang siya to the next generation tanganing sa pagtanumi kang kahoy na ito, aram kong igwa kong ambag. Iyon na nga nito, kumbaga maiwasan tang araw kitong kakasog na bagyo ta. Aram ko na so kahoy na ito is madakula siya and then mape-prevent niya or maano niya kumbaga magkakaigwa man ning bagyo is bako nang makusog na marita, kumbaga igwa na ning mga kahoy na makakaharang sa araw kitong kakusog na paros. Para sa akin is kailangan mo magtanim ng puno and then mag-recycle ka at tawag ito, gumamit ka ng eco-friendly na produkto. As a student, ang initiative na lang natin is yung proper segregation sa bahay. Kung sa bahay, magpa-proper segregation tayo, gumagamit tayo ng 3R na tinatawag, which is the reduce, reuse, and recycle na tinatawag para mabawasan natin yung pollution na ibibigay natin sa environment. Such as pag-reuse na may mga ginagamit natin na bagay is magamit pa natin for a prolong para hindi tayo mag-invest pa ng panibago tapos itatapon lang natin. I believe na ang changes should start from the root. As educator, you'd have to educate the mind of the young because sabi nga nila, kamu ang mamanak ang kung ano man ang ginigibumi. So, as educator, dapat maging realistic ako na magtukdo sa inda. I'd have to incorporate to all my subjects this related topic sa environment kung kinakaipuwa. Yung sinasabi nilang incorporation. Tapos, dapat iset mo sa mind kang mga aki, kang mga ako na nasa college, sa mga college na they should have the so-called social responsibility. And second, you should walk the talk. Kasi sabi nga ninda, you cannot teach what you do not know. You cannot give what you do not have. But I'd have to add this. People won't believe you if they are seeing the contradicting act to what you are preaching. So, as an educator, dapat kung gusto mo ang mga estudyante mo mahikayat mo, dapat ikaw mismo nagpapahiling ka sa inda na ini-implement mo, ginigibo mo ang tinutuklo mo. Saving lives is, I think, the most important lesson that we have to instill to people because when you teach how to save lives, you are actually teaching them to save first their environment in order for them to protect their own lives. Kasi pag risk ang environment mo, risk din ang life mo. So walk the talk. Teach do what you preach. Do what you teach. Ang tanong kung paano makakatulong ay napakalaking hamon sa totoo lang sa atin, bilang sa atin. Dahil maraming mga grupo, lalo na mga kabataan, ang nasusulong na protektahan ang kalikasan, ang karagatan, ang ating mundo. Pero yun ay hanggang salita lamang. Mas minamarapat po na, baga sa wikang Ingles, walk the talk. Gawin kung ano ang sinasabi. Akibat na rin ng mga sinasabi natin ay ang pagpapatunay na yung mga sinasabi natin ay ginagawa natin. Sa pagganong paraan, mas makakatulong tayo kung mas konti o lesser
mas okay nga kung walang salita, gawin na lang. Ano? Isa sa mga hakbang na ginagawa ko upang makatipid o kaya makatulong sa pagkasira ng ating kalikasan ay ang paglilimit ng paggamit ng mga plastic na mga material, kagaya ng mga plastic bags, disposable cups and spoon and fork. Tinitipon ko nga yan eh. Pag nagja-Jollibee ako, tinitake out yung mga disposable spoon and fork. Mas okay akong gamitin yung mga karton o kaya yung mga lagayan ng pagkain na gawa sa karton lamang. At hinihikayat ko rin kapag mayroong mga gatherings or seminars sa mga paaralan na mas maganda gumamit ng mga recyclable materials kagaya nga ng mga karton na mga lalagyan ng pagkain para at least makatipid-tipid tayo o makabawas na sa pagkasira ng kalikasan dahil ito ay hindi may iwasan na nga. So isa pa sa mga hakbang na pwede kong gawin ay syempre ang pagpapalaganap ng mga simpleng hakbang na ginagawa mo sa sarili mo, sa bahay mo, sa opisina, sa paaralan man, o kahit nasaan ka man, na maipagita mo sa mga tao na ikaw ay seryoso sa mga hakbang na ginagawa mo upang at least ma-lessen o kaya ma-eliminate natin ang usapin ukol sa pagkasira ng kalikasan. Kumbaga, yun na nga, walk the talk, iwas salita, gawin na lang. Sa ating pagtutulungan, may isa sa katuparan ang pangangalaga sa kalikasan para sa kinabukasan. Maging responsable tayo sa ating mga ginagawa para sa isang mundo na maganda at maunlad. Ang kalikasan ay ating tahanan. Ingatan natin ito para sa ating bayan. Mabuhay ang kalikasan sa piling ng tao. Isang magandang kinabukasan para sa ating lahat.